Yung what's up po mga idol, ito po si Bordags Vlog at tayo po yung may pag-uusapan ngayon kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa natatalo si Naoya the Monster Inoue. Pero bago yan mga idol, kung kayo bago lang dito napadpad sa aking channel, sana po pakiclick po yung like, share, and subscribe. Samahan nyo na din ng notification bell button. So yun na nga po, ang maaaring mga dahilan kung bakit hindi pa natatalo si Naoya Inoue. So, una, itong si Naoya Inoue ay may mga handlers na malalaking tao sa Japan at meron siyang nasa magandang kamay siya kumbaga. Si Naoya Inoue ay pwedeng ang kanyang mga handlers ay marunong mag-match up para sa kanya. So, yan. 'Di ba si Naoya Inoue lumaban kay Nonito Donaire. Sa unang pagkakataon ay naging ano yung laban nila? Naging dikdikan at matanda na din si Donaire nun sa time na yun. Hindi ko naman sinasabi, hindi naman tayo nagrarason ano. Pero si Naoya Inoue kung nahirapan kay Nonito Donaire na matanda na. So lalo na kung bata-bata pa si Nonito Donaire nun. So yun yung isang dahilan kung bakit hindi pa natatalo si Naoya Inoue sumula nun. So malaking chance sana yun eh. Malaking chance sana yun na manalo si Nonito Donaire or matalo si Naoya Inoue sa time na yun. Kaso nga lang, pagkatapos kay Donaire, yung mga kalaban ni Naoya Inoue ay yung mga kalaban na walang chance kung makipagsabayan. Alam nyo, yung kay Butler. So, paano mananalo si Butler kung hindi niya kayang makipagsabayan? Kasi ang malaking chance lang talaga na mapatumba si Naoya Inoue kapag yung isang fighter ay may guts na makipagsabayan sa lakas to lakas or kamao sa kamao. So sino ba? Sino ba yung may kakayahan ganyan? So si Butler, magkakaber yan. So matatamaan talaga si Butler. Tsaka lang si Butler susugod kapag huminto na si Naoya Inoue. So walang chance. Puti sana kung si Butler ay may lakas na kayang pahinugin si Naoya Inoue sa ganyang style. So kung hindi mo mapapahinog si Naoya Inoue, wala rin. Walang kwenta. Si Marlon Tapales, ganun din. Hindi niya kayang makipagsabayan, kundi magpapalit-palit lang sila ng bitaw. Si Naoya Inoue, pagkatapos si Naoya Inoue, si Marlon Tapales. Pagkatapos ni Marlon Tapales, si Naoya Inoue. So wala talagang chance kasi mas may lakas si Naoya Inoue kumpara sa kanyang mga kalaban. Tingnan nyo nung kay Luis Neri, lumaban si Naoya Inoue. Anong nangyari kay Naoya Inoue? Kasi nagsabay sila eh. Nagsabay sila ng suntok at doon natsyempohan nga si Naoya Inoue. Yan lang yung chance ni Naoya Inoue para matalo. May punto ba? Kasi kapag ang kakalabanin ni Naoya Inoue, kagaya lang ni Fulton, Butler, ni Sam Goodman, wala yang lakas pre. Wala yang lakas. Ang chance lang nila manalo sa scoring. Kapag hindi matsambahan, panalo sila. Pero, ang sa akin lang, kung ganyan lang halos 20% lang ata yung chance para manalo yung mga ganyang kalaban kapag tatapat mo kay Naoya Inoue. Kaya namin nasabi na ang kaya lang manalo laban kay Naoya Inoue si Murodjon Akhmadaliev, si Janriel Casimero, Carl James Martin. Kung masubukan na si Carl James Martin, kung makikita na talaga natin na subok na
ang kanyang durability. Yan lang yun eh. O, hindi ko pa nakita yung iba, pero sa ngayon, yan lang yung nakikita ko. Si Carl James Martin may pag-asa eh, kasi mabilis si Martin at kayang makipagsabayan ng suntok. Kaya nga lang, paano na kung matamaan siya ng suntok ni Naoya Inoue? Si Janrel Casimero, subok na yan eh. Subok na yan. At si Morojon Akmadalib, subok na din yan. So, kaya, si Fulton, walang chance kasi puro lang siya, score lang. Hindi yan pwede makipagsabayan or ayaw niyan makipagsabayan na yung galawan niya. Pagkatapos bitaw ng kalaban, siya ka nabibitaw. Wala talagang chance ang ganyang style kay Naoya Inoue. No chance. Wala talaga. At may iba tayo, si Attorney Ed Tolentino may sinabi nga pala patungkol kay Marlon Tapales at Morojon Akmadalib kung na ika niya na tsamba lang daw yung panalo ni Marlon Tapales kay Morojon. So, pwede. Kasi si Morojon Akmadalib ay matagal din nawala sa Luna kasi sa mga injuries. At alam din ng lahat, ng karamihan na pwede talaga ipanalo yun kay Morojon kasi sa money round na bumawi si Akmadalib, bumawi siya sa championship round. So, kaya meron talagang iba na naniniwala na si Morojon Akmadalib ang nanalo sa laban na yun. At marami din ang naniniwala na sadya ang pagkapanalo ni Marlon Tapales laban kay Morojon Akmadalib para daw maging easy fight lang yung laban ni Naoya Inoue. So, yun lang.